Kumusta mga brad? Sabi ng iba, wala na, finish na. Noong mga nakaraang araw nga po, talagang nagtrending ang motor na ito. Isang motor na kamukhang kamukha ni Honda Click pero nanggaling sa ibang brand. Noong makita nga po ito ng mga tao, syempre normal reaction, marami ang nagulat. Marami ang nagulat kasi sa lahat ng copycat ni Honda Click, ito na yung pinakamalapit. Dito sa Pilipinas, hindi na po bago yung mga motor na magkakamukha. Or sa madaling salita, kinokopya. Sabi ng iba, masama daw yun. Pero sabi naman niya, hindi po masama ang aking ginawa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakarang araw nga po, ang dami talagang nagtrending. May mga nagtrending na nakakatuwa, may mga nagtrending na nakakapagtayo ng balahibo, at may nagtrending din na nakakabwisit. Alam nyo mga brad, minsan yung ibang vlogger wala na rin talaga sa ayos no? Tatapakan yung pagkatao ng isang tao para lang sa content, sa ngalan ng pera. Sasaktan mo yung damdamin ng isang tao tapos sabihin mo prank lang. Eh di wow, ikaw na sikat. Ayaw ko na sana mag-comment mga brad, kaso nakarelate ako nabuisit talaga ako Paano kung sa kamag-anak mo ginawa yun? Paano kung sa nanay mo ginawa yun? Matutuwa ka ba? Syempre hindi. Kaya ikaw vlogger na sikat, tumingin ka sa salamin. Kasi kahit gaano ka pa kataas, titingala ka pa din. Sipin mo na lang, si Lady Gaga nga wala pang ginagawa, gaga na, ikaw pa kaya? Sige! Kung isa ka nga po sa mga taong gustong magkaroon ng Honda Click pero tagilid sa budget, baka pwede mo i-consider ang motor na ito. Okay. Sapagkat official lang nga pong nilabas ni Mitsukoshi ang kanilang pinakabagong scooter. At ito nga po ang Euro Model T 150. Wow! Kung dati nga po hindi ko magets kung bakit may T sa pangalan niya, ngayon gets ko na. Yun lang pala yun. Yung ilaw ng taillight niya, may letter T. At yung mga vlogger naman na nangaapak ng tao, may tililing. Kung ikukumpara nga po natin ang motor na ito doon sa iba pang Honda Click lookalike, hindi naman sa nagiging bias ako, pero ito na talaga yung pinaka guwapo. Kasi naman kung ikukumpara mo siya doon sa Honda Click lookalike, mas nangingibabaw talaga siya kung looks ang pag-uusapan. Pero siguro pagdating sa makina, baka may pagkakahawig lang din sila. At dahil dyan, pag-usapan na lamang po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Euro Model T 150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At katulad nga doon sa ibang Click lookalike, ito din po ay naka-carburetor type at naka-air cooled pa din. So doon pa lang, finish na. So dito sa motor na ito, don't expect too much kasi pangmasa talaga siya. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 11.5 horsepower at 8,000 RPM, 11.5 Nm of torque at 6,500 RPM. So dahil nga po kakalaunch pa lang nila sa motor na ito, wala pa po tayong idea sa kanyang top speed. Pero dahil lang dito na nga siya sa Pilipinas, siguro hula ko abot ng 140 kph yan. Edi wow. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 6.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng hindi ko po alam. Katulad nga po na sinabi ko kanina, kakalaunch pa lang nila sa motor na ito kaya wala pa po tayong idea. Pero dahil nga po ito ay carburetor type, expect nyo na rin na medyo alam nyo na yon. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/14 sa harap, 100/80/14 naman sa likuran. At hindi pa po ito naka-tubeless. Meron pa po siyang interior. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. At wala po siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 780mm at 110mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-fully LED na. At napakangas nga naman po talaga ng kanyang DRL. Pero hindi po nila ginaya yung DRL ng Honda Click. O diba? Nahiya pa sila. Pero kung mapapansin nyo, meron din po siyang logo ng ESP or Enhanced Smart Power na kamukhang-kamukha nga po doon sa Honda Click. So doon sa bagay na yon, hindi na sila nahiya. Pagdating naman po sa kanyang gauge panel, ito talagang malupit. Sapagkat ito nga po ay naka-colored LCD display na talaga nga namang napakaangas tignan. At syempre hindi po mawala ang USB charging port. So kahit saan ka magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat pa yung cellphone mo. Alam mo na, manonood ka pa ng Pornhub. At hindi nga po katulad doon sa Honda Click 150, ito po ay disusi pa din. At ang pinakahinahanap nga po ng mga tao sa Honda Click na hindi naman naka Honda Click, meron po siyang kickstart. O diba? Yun ang malupit. Yung mga taong naka Honda Click, hindi sila nagrereklamo na walang kickstart yung motor nila. Pero yung mga walang Honda Click, sila yung nagrereklamo na bakit walang kickstart yung Honda Click.
Pagdating sa kanyang safety features, meron po itong side stand kill switch. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Nabase nga po sa aking mga nakita, kahit pa paano maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na lang po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Mababaw nga lang. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng unlocks. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang presyo nga po sa motor na ito ay 68,800 pesos. O diba? Highly recommended na, mura pa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Nini Banzigales. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Jovi Mendoza. Shoutout kay Mark Alin Arcano. Shoutout kay Bejeros of For Motovlog. Shoutout kay John Ray Agusa. Shoutout kay Ryan Raidan. Shoutout kay Banga TV. Shoutout kay Akatsuki Gaming. Shoutout sa Tomiloso family. Shoutout kay Robert Dorothy Pacaldo. Shoutout kay John Viloson. Shoutout kay Don Quixot. Shoutout kay Flintoyski at pati na rin kay Nolor. Shoutout kay Dets11. Shoutout kay Joshua Villaver. Shoutout kay Norhan Tangilul. Shoutout kay Mels Capi. Shoutout kay Marlon Urasiman. Shoutout kay Glenn Agustin. Shoutout kay Jehan Maliksi. Shoutout kay Zay Villena. Shoutout kay Chelsea Adalid. Shoutout kay Jedis Late. Shoutout kay RJ Chong Algim Kemo. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli, ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, bye.